Hello everyone, hello, this is May. So, kakalabas lang natin ng lift guys. So, dito tayo sa ating flat. So, pauwi tayo guys, galing ng ating day off or holiday. And, stay tuned. And if you're new to my channel, please consider subscribing and hit that notification bell so you'll be notified whenever I uploaded a new video. And big shout out to all of my channel members and to my subscribers. So dito na tayo guys. Ready na ang ating susi. So tingnan natin kung may tao pa ang bahay. Super tahimik dito guys. Okay, nakalock pa. So double door kami guys for safety reasons. Why? Hello. Okay, wala bang tao. So, wala pang tao dito guys. Ang chinilas ni Popo at Kongkong. Ayan. So, sarado natin. Dito pala guys, yung mga flat is nagharap-harap lang. So, ito, dyan, neighbor, yung sa harap, may dalawang, may dalawang neighbor din. Okay. So, here we are. Thank you guys for staying and for supporting. So, dyan ko na ilagay yung aking shoes. And, ready na tayo para sa ating routine every holiday. So, una pala guys, hindi pa ako nakalagay ng bag. So, una pala is, kapag holiday, isang OFW, kapag OFW ka dito sa Hong Kong, ang pag-holiday is depende na rin sa iyong sponsor or sa iyong amo. So, una is tuwing Sunday or during holiday, it's up to your boss or to your employer kung anong araw ang ibibigay sa iyo na holiday. But, mutual agreement guys. Kasi, una, if ayaw mo, you can voice out kung anong gusto mo ng holiday, but you cannot refuse din kapag mag-ask sila na mag-overtime ka on your Sunday, on your holiday. Or halimbawa kapag gusto nila na mag-holiday ka ng Tuesday kasi kailangan nila ng Sunday, so fine, kasi nga pinunta natin dito, una is trabaho, di ba? So mutual agreement guys. But they cannot force you. Kapag halimbawa tapos once red calendar guys or statutory holiday, wala silang magawa kapag mag-holiday ka. They cannot force you and hindi rin nilang pwedeng palitan ng pera ang holiday mo kapag ayaw mo. So, ganun lang yun kagandahan dito. Pero mutual agreement naman guys, kasi usually karamihan dito is gusto nila mag-overtime kaysa lalabas, na gagastos ka lang din sa labas. So, kung ako, ganun din, mas pipiliin kong mag-overtime kaysa lalabas, diba? And mostly sa bahay wala ka namang gagawin, or let's say kapag matanda yung alaga mo, lalabas rin kayo kasi unang-una ang matatanda is they prefer to stay outside, or sa umaga gusto nila mag-yamcha, then balik ng bahay, mag-rest, then tanghali yun siguro mag-prepare ka ng lunch, then sa hapon labas ka naman kasi tea time, then dinner. Ganun lang siya ang routine. Pero sa akin guys, breakfast and lunch wala akong ginagawa, dinner lang talaga. Kaya everyday nasa labas. Morning routine,
which is exercise, running or jogging, then balik, prepare ng breakfast, minsan sa akin lang. Pero minsan, pag gusto nila, okay, walang problema. Then lunch, since 12 years na ako dito guys, hindi ako nag-prepare ng lunch nila. Sila lahat nasa labas kumakain. So, nung buhay pa si Lolo, yes, siguro, they needed my assistance para kay Lolo or mga hospital appointments or kinakailangan nila ako para sa personal na kalagayan ni Lolo. But para sa kanila, no, kasi able pa naman sila. So, sa akin, balik tayo kapag holiday. So, kapag holiday mo, ganun lang siya. Pwede kang lumabas sa umaga, anumang oras man ang gusto mo. Then, pag uwi ng bahay, if may curfew ka, like 8, 9, or 10, so, ganun lang, hintayin mo lang yung curfew mo, then uwi. Pero, kapag halimbawa, kaya sa akin, minsan nanood ng sine, so you can inform them na malate ka sa pag-uwi kasi nanood ka ng sine. Ganun lang siya guys, kasimple. Hindi kailangan ng komplikadong istorya or kwento. So, mag-send ka lang ng picture, then sabihin mo na I will be late sa pag-uwi kasi nandito pa ako, nanood ng sine or last show or screening time nila is ganito. So, ganyan. So, simple lang siya guys. And sa akin dito, wala namang problema. Open naman sila lahat. Yes, open sila lahat guys. Yun lang siguro minsan may hindi kayo na ano yun, yung minsan may mga misunderstanding kasi nga si Lola is hindi siya masyadong nakakaintindi ng English, pero si Doktor is yes, for sure yan, ano siya guys, very fluent. Kaya lahat ng mga ano ko hinaing or may gusto ako, doon ako kay Lolo. So, ganun lang siyang update ng buhay OFW dito sa Hong Kong. Anyway, kung OFW ka sa ibang bansa, you have to be strong mentally and emotionally dahil mahirap siya guys. Kaya natin ang trabaho, yes. Yung work, gaano man kahirap ang trabaho, kaya natin. Pero emotionally and mentally, kapag mahina ka, gi-give up ka talaga guys. Kasi doon ka matitest. Una is emotionally dahil malayo ka sa family. Yan ang pinakauna. Then pangalawa is kapag nagkasakit ka dito, you will be all by yourself. Wala ka talagang paghihingahan or let's say may friend ka, pero iba guys kapag may family ka, kasi you can expect na talagang may mag-aalaga sa iyo kapag nagkasakit ka, kapag may family ka. Pero pag nag-iisa ka, no, you have to do all by yourself. Kapag may sakit ka, nilagnat ka or sore throat o ano man, kailangan mo pa rin bumangon, magtrabaho, alagaan yung sarili mo. Kasi kapag hindi, tuluyan ka talaga. Yes, tuluyan ka. Kasi naranasan ko guys, I have experienced those, and especially during COVID time, na walang symptoms kahit ano yung everyday ka mag-check, parang hindi tumalaba. Doon lang na-detect noong pumunta ako sa community center para mag-test. Then, ayun, kahit gusto kong humiga, hindi pwede kasi kailangan mong magtrabaho, hintayin yung pahintulot nila. So, ganun yung istorya. Then later on, parang nagalit pa sila kasi hindi ko daw sinabi or hindi ako nagpaalam na pumunta ng community center para magpa-test. Which is, para sa akin, I have the right kasi para yon sa sarili ko. Yes, so dapat guys, you have to be courageous. Ganun yung sinasabi ko na unang reason na dapat maging emotionally strong ka is para sa family mo, pangalawa is para sa sarili mo. Kasi kapag wala
talagang kawawa ka guys. Kaya marami sa mga OFW na naghihirap or nasisiraan ng bait kasi hindi nakayanan yung emotionally test at saka mentally. Kasi dito, yes, mentally. Minsan, saka boring ng buhay mo kasi everyday, iisipin mo, ganun lang, everyday routine mo. So, kapag hindi ka maghanap na ma-divert mo yung sitwasyon, talagang mahuhomesick ka guys. Kaya sa akin, I make it a routine. Dahil nagsimula ko dito, talagang mahirap guys, yes, mahirap din. Pero, wala silang nagawa noong nag-voice out ako. So, kailangan lang talaga a little bit of courage para masabi mo sa kanila ang gusto mo or hindi dahil gusto mo yun para lang maano ka, anong tawag doon, masatisfied. But, ginusto mo yun kasi it helps yourself. Ganun siya. So, talagang I need a little courage na masabi ko sa kanila na I need that morning or that every morning para sa aking emotionally and mentally health. So, wala silang nagawa guys. Kaya so far, until now, nagagawa ko pa rin yung routine ko na lumabas sa umaga. So, anytime ng umaga, walang problema. Lalabas ako ng 5, 6, 7, walang problema. Basta balik ko guys, 9, before 9. Yan yung pinakamatagal. Hindi na siyang pwedeng lumagpas. Kasi minsan, kapag may mga activity sila, dapat 9:15, 9:30, kakain na. Pero kapag wala silang activity, hindi yan kumakain ng umaga guys. So, ganun siya. Tapos yung breakfast ko is 9:30 or minsan sabay kami. And ganun siya guys. So, buhay OFW, minsan mahirap, minsan madali. Nasa sa atin guys, kung paano tayo mag-respond sa mga pangyayari sa paligid natin. Basta, ang masasabi ko guys, para sa lahat ng mga OFW around the world, if you can't control, it is not if, we cannot control the situation or the people around us. What we can control is yung mind natin, yung emotion natin, or yung reaction natin sa pangyayari sa paligid natin. Yun lang ang isipin natin guys. Kasi kahit saan ka mailagay, mapunta, or sa family ka man, sa paaralan, or let's say social media or sa games, hindi mo talaga makontrol yun guys. Ang tanging makontrol mo lang is yung emotion mo, paano ka mag-respond, then yung mind mo. So that's all for today. Thank you again for watching. See you